Hinga, Lenny. Hinga. Iyon ang paulit-ulit na bulong ni Lenny sa kanyang sarili. Habang ang bawat palapag na inaakyat ng gintong elevator ay tila isang hakbang papalapit sa bingit ng kanyang katapusan. Ang malamig na hangin sa loob ng maliit na espasyo ay hindi sapat para pawiin ang namumuong pawis sa kanyang noo. Sa bawat numerong umiilaw, mas bumibilis ang kabog sa kanyang dibdib. Isang kabog na may pinaghalong takot at isang kakatuwang pananabik. 5 taon. 5 taon niyang tinakbuhan ang mundong ito, ang buhay na ito, ang lalaking ito. At ngayon, kusa siyang bumabalik. Hindi bilang ang babaeng minahal, kundi bilang isang utusan. Ting, ang mahinang tunog ng elevator ay parang isang putok ng baril sa kanyang tainga. Bumukas ang pinto, at isang mundo ng karangyaan ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang. Ang mga dingding ay may mga nakasabit na obra na mukhang mas mahal pa sa bahay na kinalakihan niya sa Laguna. Ang amoy ng lugar, isang pinaghalong mamahaling pabango at bagong linis na kasangkapan, ay sumampal sa kanya, isang paalala na hindi siya nabibilang dito. Isang lalaking nakatayo malapit sa malaking bintana, ang lumingon, matangkad. Balingkinitan ang katawan na bakat sa suot nitong mamahaling business suit, at may mukhang kayang magpatigil ng mundo. Walang nagbago. Ganoon pa rin ang matalim niyang mga mata, ang perpektong linya ng kanyang panga, ang paraan ng pagtayo na sumisigaw ng kapangyarihan. Si Marco de Villa. Ang puso ni Lenny ay tila huminto sa pagtibok ng isang segundo. Napalunok siya, pilit na pinatatag ang kanyang sarili. Ito ang unang pagsubok. Kung malalagpasan niya ito, marahil ay kakayanin niya ang mga susunod pa. You must be Lenny Reyes, sabi ni Marco. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Walang emosyon, walang bakas ng pagkagulat, walang bahid ng alaala. Para sa kanya, isa lamang siyang bagong aplikante, isang pangalan sa papel. Masakit, pero iyon ang kailangan niya para manatiling ligtas. Oo po, sir, sagot ni Lenny. Napayuko ng bahagya para itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Ako nga po. My secretary briefed you on the duties and responsibilities. Ang anak ko, si Gia, she can be a handful. Ang kailangan niya ay disiplina at atensyon. I am a very busy man, Miss Reyes. I expect you to handle everything concerning my daughter. Malamig at direkta ang kanyang mga salita. Parang isang transaksyon sa negosyo. Anak ko, ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Lenny. Anak niya, hindi anak nila. Bago pa man makasagot si Lenny, isang mabilis na yabag ang narinig niya mula sa isang pasilyo. Isang maliit na batang babae na may dalawang nakapusod na buhok at suot na kulay pink na bestida ang tumakbo papalabas. Ang mga mata nito ay malaki at bilugan. Kumikinang sa tuwa mga matang katulad ng sa kanya. Are you my new yaya? Tanong ng bata. Ang boses ay puno ng sigla. Napatingin si Lenny sa bata. Ito na siya. Ang anghel na 5 taon niyang tinitingnan lamang sa mga litratong pinapadala ng isang kaibigan. Mas maganda siya sa personal. Mas buhay. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Lenny. Ito ang dahilan ng lahat. Nakangiting lumuhod si Lenny para magpantay sila ng bata. Oo, ako nga, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ako si Lenny. Hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Bigla na lang siyang niyakap ng bata. Ang maliliit na braso ni Gia ay pumulupot sa kanyang leeg at isiniksik nito ang mukha sa kanyang balikat. Naramdaman ni Lenny ang init ng katawan ng bata. Ang amoy nitong parang baby powder at candy. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot, ang sakit, ang karangyaan ng bahay. Ang tanging naramdaman niya ay ang yakap ng anak niya, ang anak na hindi siya kilala. Pumikit si Lenny, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Niyakap niya si Gia pabalik, isang yakap na puno ng 5 taong pangungulila.
Ito ang langit, ang impyerno ay ang katotohanang kailangan niya itong bitawan. Gia, that's enough, utos ni Marco. Hinila ng bahagya ang anak palayo kay Lenny. Don't be too familiar with the help. Bumitiw si Gia. Ngunit ang mga kamay nito ay nanatiling nakahawak sa damit ni Lenny. But Daddy, I like her. She smells nice. Hindi sumagot si Marco. Tumingin lang ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Lenny ang isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng pagkalito bago ito muling naging malamig at blanko. Dalhin mo na ang mga gamit mo sa kwarto mo. Ituturo sa iyo ng isa pang katulong. Pagkatapos, asikasuhin mo na si Gia. Utos nito bago tumalikod at bumalik sa kanyang study. Gabi. Ang katahimikan sa loob ng maliit na kwarto para sa katulong ay bingi. Isang maliit na kama, isang maliit na aparador, malayong malayo sa karangyaan sa labas. Mas mabuti na ito, dito, malaya siyang maging si Lenny Reyes, ang babaeng nasaktan. Binuksan niya ang kanyang luma at gutay-gutay na bag. Mula sa isang lihim na bulsa sa ilalim, kinuha niya ang isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. Isang maliit na tupa na gawa sa kahoy, ang pintura ay kupas na. Ito ang unang regalo na binalak niyang ibigay sa anak niya. Bago pa man gumuho ang kanyang mundo. Naalala niya ang gabing iyon. Ang ulan, ang mga masasakit na salitang binitawan ni Marco, batay sa mga kasinungalingang isinubo sa kanya ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Wala kang ibang habol kundi pera ko. Get out of my life. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, mainit at masakit. Iyon ang gabing napilitan siyang tumakbo. Dala-dala ang isang sikretong sisira sa kanilang lahat. Ang sikretong iyon ay natutulog na ngayon sa kabilang kwarto. Matapos magbihis, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Gia. Mahimbing na itong natutulog sa malaki nitong kama. Yakap-yakap ang isang teddy bear. Kinumutan niya ito ng maayos at hinaplos ang malambot nitong buhok. Hindi niya mapigilan ang sarili. Dinantay niya ang kanyang labi sa noo nito. Isang halik na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Sleep well, anak. Bulong niya. Isang salitang hindi niya dapat binigkas. Paalis na sana siya nang biglang gumalaw si Gia. Sa pagitan ng pagtulog at pagkagising, nagsalita ito sa isang mahina at inaantok na boses. Good night. Mama, napatigil si Lenny. Ang simpleng salitang iyon ay parang isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ang pinakamasarap at pinakamasakit na salitang narinig niya sa buong buhay niya. Hindi siya makagalaw. Nananatili siyang nakatayo sa tabi ng kama. Pinakikinggan ang mahimbing na paghinga ng bata. Habang ang sarili niyang paghinga ay tila naputol. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, hindi niya alam na may isang taong nakarinig. Nakarinig si Marco sa sinabi ng kanyang anak. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo. Hindi makagalaw. Narinig niya ang salitang iyon. Mama, isang salitang hindi kailanman binigkas ni Gia para sa kahit sinong yaya na dumaan sa buhay nito. Napatingin siya sa anino ni Lenny sa loob ng kwarto at pagkatapos ay sa sarili niyang mga kamay na unti-unting humigpit at naging kamao. Isang madilim na anino ang dumaan sa mga mata ni Marco. Ang salitang mama na binigkas ng kanyang anak para sa isang babaeng kararating pa lang ay gumising sa isang natutulog na galit sa kanyang dibdib. Mabilis at walang ingay siyang tumalikod. Nagtago sa dilim ng pasilyo bago pa man siya makita. Pumasok siya sa kanyang study, ang kanyang santuaryo, at marahang isinara ang pinto. Napahawak siya sa kanyang sintido. Ang pagkuyom ng kanyang kamao ay nanatili, manipulasyon. Iyon ang unang salitang pumasok sa kanyang isip. Ganito rin noon, hindi ba? Ang kahinahunan ni Lenny, ang mga ngiti nitong tila nagpapahiwatig ng isang dalisay na puso, lahat pala ay isang pagkukunwari. Isang paraan para makuha ang kanyang tiwala, ang kanyang pera, at ngayon, ginagamit nito ang kahinaan ng kanyang anak
para muling makapasok sa buhay niya. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kinabukasan, sinubukan niyang ibaling ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho. Mga numero, mga kontrata, mga business proposal. Ito ang mundo niya. Isang mundong may lohika, may mga patakaran, isang mundong malayo sa komplikasyon ng puso. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbabasa ng isang mahalagang email, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng penthouse, isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig. Isang malakas at totoong halakhak. Napatigil si Marco. Hindi iyon ang pilit na tawa ni Gia kapag binibilhan niya ito ng bagong laruan. Iyon ay tunog ng purong saya. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip mula sa kanyang study, sa sala, sa gitna ng mga nagkalat na unan na ginawa nilang bahay-bahayan. Nakita niya si Lenny at si Gia na naghahabulan. "Mahuhuli na kita!" sigaw ni Lenny. Kunwari isang halimaw na humahabol. "Hindi! Hindi mo ako mahuhuli, Yaya!" Sagot ni Gia. Ang tawa nito ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Pinanood sila ni Marco mula sa malayo. Nakikita niya kung paano kumislap ang mga mata ng kanyang anak. Kung paano ito tumawa nang walang pag-aalala. Isang kurot ng kung anong emosyon ang kanyang naramdaman. Inis? Siguro. Inis dahil isang estranghero ang nakapagbigay sa kanyang anak ng kaligayahang hindi niya maibigay. Ngunit sa ilalim ng inis na iyon, may iba pa isang bagay na hindi niya mapangalanan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pinuputol ang sandali. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpabigat sa kanyang dibdib. Ina. "Hello, Ma?" Sagot niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging formal at malamig. "Marco." "Hiyo. Kumusta ka na?" "At ang apo ko?" Ang boses ni Doña Isabel de Villa ay sopistikada at puno ng awtoridad. Kahit sa kabilang linya, "We're fine, Ma. Gia is fine. Nabalitaan ko may bago ka raw kinuha." "Is she competent?" Hindi mo dapat basta-basta pinagkakatiwalaan ang kung sino-sino lalo na pagdating kay Gia. Napabuntong hininga si Marco. "She's fine. Mukhang gusto naman siya ni Gia. Basta mag-ingat ka. Anyway, I'm calling to let you know. Uuwi na ako sa isang linggo. I want to see my granddaughter. At marami tayong kailangang pag-usapan tungkol sa negosyo. Okay, Ma. I'll have your room prepared." "Good. I'll see you soon." Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Marco ang pamilyar na bigat. Ang pagdating ng kanyang ina ay laging may kasamang tensyon. Gabi na nang umuwi si Marco mula sa isang late meeting. Pagod at gutom, pumasok siya sa dining area at natigilan. Isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng bawang, suka, at paminta. Ngunit may kakaibang tamis. Sa lamesa, may isang mangkok ng bagong lutong ulam, adobong puti. Hindi niya namalayan, ang mga paa niya ay naglakad papalapit. Ito ang paborito niyang ulam. Ang ulam na laging niluluto ni Lenny para sa kanya noon kapag gusto siya nitong suyuin pagkatapos ng isang maliit na tampuhan. "Sir, kain na po kayo." Nag-angat ng tingin si Marco. Nakatayo si Lenny hindi kalayuan, may hawak na isang baso ng tubig. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, para silang bumalik sa nakaraan. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong kaba at pag-aalala na nakikita niya noon. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip isang hapon sa maliit nilang apartment. Nagtatawanan sila habang sinusubuan siya nito ng adobong puti. Pangako. "Kahit anong mangyari, ipagluluto kita nito habang buhay." Sabi nito noon. "Sino ang nagsabi sa iyong lutuin mo yan?" Tanong ni Marco. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Kailangan niyang itago ang epekto nito sa kanya. Napayuko si Lenny. "Pasensya na po, sir.
Nakita ko po kasi sa listahan ng mga paborito ninyo na iniwan ng dati niyong kasambahay. Isang palusot. Alam niyang nagsisinungaling ito. Pero sa halip na ituloy ang komprontasyon, tumalikod na lang siya. Hindi ako gutom. Sabi niya at mabilis na pumasok sa kanyang study. Gulong-gulo ang isip niya. Ang mga alaala ay bumabalik na parang mga multo. Kailangan niyang tapusin ito. Binuksan niya ang isang drawer na puno ng mga lumang gamit. Mga susi, mga resibo, mga papeles. Sa ilalim ng lahat, nandoon ang isang lumang leather na wallet. Ang wallet na gamit niya noong sila pa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa isang lihim na lagayan, naroon pa rin ito. Isang kupas na litrato. Siya at si Lenny. Magkayakap, nakangiti sa kamera na parang walang problema sa mundo. Ang mga mata niya sa litrato ay puno ng pag-ibig, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan kung paano maramdaman. Galit. Dapat galit ang maramdaman niya. Dapat niyang punitin ang litratong ito, ang huling ebidensya ng isang masakit na kasinungalingan. Itinaas na niya ang kanyang mga kamay. Handa nang wasakin ang papel. Sir, napatigil si Marco. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Lenny. May dalang isang tray na may kape. Nakita nito ang hawak niya. Ang mga mata ni Lenny ay nanlaki, napako sa litrato sa kanyang mga kamay. Puno ng gulat, sakit, at isang kislap ng pag-asa. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan. Bumalik ang galit sa dibdib ni Marco. Galit sa babae. Galit sa sarili niya. Ngunit sa halip na punitin ang litrato sa harap nito, hindi niya magawa. Sa isang mabilis na kilos, isinara niya ang kanyang palad. Ikinulong ang litrato sa loob. Tumalikod siya, binuksan ang isang maliit at nakatagong drawer sa ilalim ng kanyang mesa at walang salitang inilagay ito sa loob bago isara ng may kalakasan. Hindi niya ito itinapon. Itinago niya ito at alam niyang nakita iyon ni Lenny. Hindi niya ito itinapon. Itinago niya ito. Ang simpleng kilos na iyon ni Marco ay isang maliit na mitsa na nagsindi ng isang halos patay ng pag-asa sa puso ni Lenny. Habang nakatayo siya sa may pinto, hawak ang tray ng kape na ngayoy nanlalamig na, pinanood niya ang likod ng lalaki. Ang pagtatago ng litrato ay mas malakas pa ang naging epekto kaysa kung pinunit niya ito. Ang pagpunit ay nangangahulugan ng galit, ng pagtatapos. Ngunit ang pagtatago, iyon ay nangangahulugan ng pag-aalangan, ng isang bagay na hindi pa tapos. Sa sumunod na mga araw, isang hindi maipaliwanag na gaanang namayani sa penthouse. Naging mas maingat si Marco, ngunit may mga sandaling nahuhuli siya ni Lenny na nakatingin sa kanya, lalo na kapag kalaro niya si Gia. Ang lamig sa mga mata nito ay napapalitan ng isang bagay na mas malalim, isang pagkalito na may kasamang pagsisiyasat. At para kay Lenny, ang kaunting pagbabagong iyon ay sapat na para bigyan siya ng lakas na harapin ang bawat araw. Ang tunay na tulay sa pagitan nila ay si Gia. Isang gabi, nagising si Lenny sa mahinang pag-iyak mula sa kabilang kwarto. Hindi na maintindihan ni Marco ang sarili niya. Ang mga pader na 10 taon niyang itinatag sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho at ang dahilan ay ang babaeng matagal na niyang kinamuhian. Ang insidente sa silid ni Gia ay nag-iwan ng isang bagay na hindi niya matakasan, isang mainit na pakiramdam ng pag-asa na pilit niyang nilalabanan. Ngunit mas mahirap labanan ang katotohanang mas masaya ang kanyang anak, mas masigla ang kanyang tahanan mula nang dumating si Lenny. Ngunit ang bawat kislap ng pag-asang iyon ay agad ding pinapatay ng presensya ng kanyang ina. Marco, hiho, hindi ba dapat nasa kusina lang ang mga katulong kapag oras ng kainan? Tanong ni Doña Isabel isang umaga. Habang sila'y nag-aagahan, ang tinig nito ay matamis, ngunit ang lason sa mga salita ay malinaw. Nakaupo si Lenny sa isang dulo ng mesa,
Pinapakain si Gia. Napahinto sa pagsubo si Lenny. Napayuko ito, tila gustong maging invisible. Noon, hahayaan lang ito ni Marco na lumipas. Sasang-ayon siya o mananahimik. Ngunit ngayon, may nagbago. Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Lenny. Ang pagtulo ng isang butil ng kanin mula sa kutsara ni Gia na hindi na nito naasikaso. Ma, simula ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Yaya siya ni Gia. Ang lugar niya ay kung nasaan si Gia. At kumakain siya. Hayaan mo siya. Natigilan si Doña Isabel. Ang perpektong pagkakakorte ng kanyang kilay ay bahagyang tumaas sa pagkagulat. Maging si Lenny ay nag-angat ng tingin, hindi makapaniwala sa narinig. Ito ang unang beses na kinontra ni Marco ang kanyang ina sa harap ng ibang tao para ipagtanggol siya. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Isabel kay Marco bago ito pilit na ngumiti. Of course, hijo. I was just concerned about maintaining order in this house. Ang agahan ay natapos sa isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, nagpaalam si Marco na magtatrabaho sa kanyang study. Ngunit ang totoo, hindi niya magawang mag-concentrate. Ang isip niya ay lumilipad sa pagitan ng mga alaala ng nakaraan at sa mga bagong damdaming umuusbong sa kasalukuyan. Sino si Lenny? Ang manlolokong minahal niya noon? O ang mabait na babaeng nakikita niya ngayon? Habang nakaupo siya sa kanyang mesa, pilit na nakatitig sa screen ng laptop, narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa sala. Tila may kausap ito sa telepono. Hindi niya sana papansinin, ngunit ang tono nito ay kakaiba, mahinahon ngunit may diin, na para bang nagbibigay ng isang utos. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Iniwan itong bahagyang nakabukas para makinig. Oo, naiintindihan ko, sabi ni Doña Isabel sa kabilang linya. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Kailangan mong tandaan ang usapan natin. Sandaling katahimikan. Huwag kang mag-alala sa bayad. Pagpapatuloy nito, at ang mga sumunod na salita ay tila mga pako na bumaon sa pandinig ni Marco. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali. Malaki ang ibinayad ko sa iyo noon para manahimik ka lang. Napatigil sa paghinga si Marco. Ang buong paligid niya ay tila nawalan ng tunog, maliban sa malakas na dagundong ng sarili niyang puso. Malaki ang ibinayad ko sa iyo noon para manahimik ka lang. Noon, ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Parang isang sirang plaka. Paulit-ulit. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang mukha ng dati niyang kaibigan, ang mismong taong nagpakita sa kanya ng mga ebidensya laban kay Lenny. Ang mga text message na di umano'y galing kay Lenny na nakikipag-usap sa ibang lalaki, ang mga litrato, at pagkatapos. Ang biglaang pag-asenso sa buhay ng kaibigan niyang iyon. Ang bagong kotse. Ang maliit na negosyong bigla nitong naipatayo. Noon, bulag siya sa galit at sakit. Tinanggap niya ang lahat. Ngunit ngayon, habang pinagdudugtong-dugtong niya ang lahat ang pagkamuhi ng kanyang ina kay Lenny mula pa noon, ang biglaang paglitaw ng mga ebidensya, ang bayad para sa pananahimik, isang nakapangingilabot na larawan ang nabubuo sa kanyang isip. Isang setup, isang malaking panloloko, at ang arkitekto ay ang sarili niyang ina. Isang alon ng matinding galit, ang bumalot sa kanya galit, na hindi para kay Lenny, kundi para sa kanyang ina. Para sa kasinungalingang sinira ang buhay niya, ngunit wala siyang pruweba. Ang tanging meron siya, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Mabilis siyang lumabas ng kanyang study, hindi na pinansin ang gulat na tingin ng kanyang ina. Hinanap niya si Lenny. Nakita niya ito sa may kusina, naghuhugas ng mga prutas para kay Gia. Lenny. Lumingon ito. At nang makita ang itsura sa mukha ni Marco, agad na nawala ang ngiti nito. Sir?
May kailangan po kayo? Lumapit si Marco. Ang bawat hakbang ay may bigat. Hinawakan niya ito sa braso hindi mahigpit, ngunit sapat para pigilan itong umalis. Tinitigan niya ito sa mata. Hinahanap ang sagot na 5 taon niyang hindi kinuha. Ang boses niya ay hindi na malamig, hindi na galit. Puno ito ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang totoo. "Lenny, magtapat ka sa akin," sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. "Ano ang totoo? Bakit mo ako iniwan?" Hindi niya hiniling ang mga detalye. Hindi niya sinumbat ang nakaraan. Ang tanging hiningi niya ay ang katotohanan. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Lenny. Pagkatapos ay ang takot. Ang mga labi nito ay nagbukas na para bang may gustong sabihin, ngunit walang salitang lumabas. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata nito, mga luhang nagpapahiwatig ng isang napakatagal na sakit. At sa halip na sumagot, sa halip na sabihin ang mga salitang gustong-gusto ng marinig ni Marco, bumitaw ito sa kanyang pagkakahawak, umiiling, habang ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. At pagkatapos, tumakbo ito. Tumakbo ito palayo sa kanya, dala-dala pa rin ang sikretong sisira o bubuo sa kanilang dalawa. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kusina. Mas lalo pang gulong-gulo, ngunit may isang sumisibol na katiyakan sa kanyang puso. Niloko siya. At si Lenny ang una niyang biktima. Ang tanong ni Marco ay isang kidlat na gumising sa bawat takot sa katawan ni Lenny. Habang tumatakbo siya palayo, ang mga salita niya ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. "Ano ang totoo? Bakit mo ako iniwan?" Isang bahagi niya ang gustong bumalik, hawakan ang kanyang mga kamay at isigaw ang lahat. "Dahil sa ina mo, dahil pinaniwala niya akong hindi mo ako mamahalin. Dahil dinala ko sa sinapupunan ko ang anak natin. At natakot akong kunin mo siya sa akin." Ngunit ang takot ay isang lason na matagal nang kumalat sa kanyang ugat. Ang banta ni Doña Isabel, daranasin muli ang impyerno, ay hindi isang biro. At ang impyernong iyon ay hindi lang para sa kanya, kundi para na rin kay Gia. Kaya't pinili niyang tumakbo. Pinili niya ang manahimik. Sa kanyang maliit na silid, niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaang dumaloy ang mga luhang matagal na niyang kinimkim. Ang kaunting pag-asang sinindihan ng mga nagdaang araw ay tila isang kandilang biglang hinipan at namatay. Alam niyang naramdaman na ni Doña Isabel ang pagbabago, ang paglalambot ng puso ni Marco, at alam niyang hindi ito papayag na manalo siya. Ang katahimikan bago ang bagyo ay mas nakakakaba. Kinabukasan, ang penthouse ay nababalot sa isang mabigat at hindi magandang tensyon. Iniiwasan ni Lenny si Marco, at ganun din naman ito sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay laging nakasunod. Nagtatanong, naghihintay. Si Doña Isabel naman ay tila isang reyna sa kanyang trono. Nagmamasid sa lahat. Isang ngiti ang laging nakapaskil sa kanyang mga labi na hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang naglalaro sina Lenny at Gia sa sala, biglang pumasok si Doña Isabel sa kwarto nito at lumabas na may kakaibang itsura. "Nasaan? Nasaan iyon?" Bulong nito sa sarili. Sapat lang para marinig ng lahat. Hinahaplos nito ang kanyang leeg. Ang mukha ay nagpapakita ng papalaking pag-aalala. "Ang kuwintas ko! Ang kuwintas na bigay pa sa akin ng yumaong asawa ko." Agad na lumikha ng komosyon ang kanyang sigaw. Ang ibang mga kasambahay ay nagmamadaling lumapit. "Ma'am, baka po naiwan niyo lang sa kung saan," sabi ng isang matandang katulong na si Rosa. "Hindi! Sigurado akong inilagay ko iyon sa ibabaw ng aking jewelry box bago ako maligo." Agiit ng Donya, ang boses ay nagsisimula ng manginig. May kumuha noon. May magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang mga mata ni Doña Isabel ay luminga-linga sa paligid at tumigil ito ng direkta kay Lenny. Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Lenny.
Ito na. Ito na ang simula ng impyerno. Lahat kayo! Hahalughugin ang mga gamit ninyo! Utos ng Donya. Walang aalis dito hanggat hindi lumalabas ang kuwintas ko. Isa-isang hinalughog ang mga gamit ng mga kasambahay. Takot at kahihiyan ang makikita sa kanilang mga mukha. Walang nakita ang kwarto niya. Sabi ni Doña Isabel, ang daliri ay nakaturo ng diretso kay Lenny. Halughugin ninyo ang kwarto ng bago. Pero, Ma'am, tubili ni Rosa. Gawin mo! Sigaw ng Donya. Ang puso ni Lenny ay dumadagundong. Wala po sa akin yan, ma'am. Wala po akong kinukuha. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ngunit walang naniwala sa kanya. Si Doña Isabel ang biktima. Siya ang baguhan, ang kahinahinala, walang nagawang sumuway. Pinasok nila ang maliit na silid ni Lenny, ang kanyang munting santuwaryo. Binuksan nila ang aparador, hinalughog ang iilang damit, at pagkatapos, ang kanyang bag. Ang luma niyang bag na dala pa niya mula sa probinsya. Kinuha ni Rosa ang bag. Dahan-dahan niya itong itinaob. Nalaglag ang iilang gamit, isang suklay, isang maliit na pitaka, isang panyo, at pagkatapos, isang bagay na kumikinang. Isang kuwintas na gawa sa ginto at may pendant na diamante ang gumulong sa sahig at tumigil malapit sa paa ni Doña Isabel. Ang lahat ay napasinghap. Ayan na! Sigaw ng Donya, puno ng tagumpay at pekeng galit. Sinabi ko na nga ba? Magnanakaw! Hindi po sa akin yan! Sigaw ni Lenny. Ang mga luha ay bumubulwak na mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang mundo ay gumuho. Hindi po akin yan! Isang patibong po yan! Sir! Maniwala po kayo! Napalingon siya sa paligid. Desperadong naghahanap ng isang taong maniniwala, ngunit ang lahat ng nakita niya ay mga matang mapanghusga. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, dumating si Marco. Pumasok siya sa eksena, ang mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Nakita niya ang kanyang inang umiiyak sa isang sulok, ang mga kasambahay na nakayuko, ang kumikinang na kuwintas sa sahig, at si Lenny nakaluhod, umiiyak, at mukhang nawasak. Pinulot ni Rosa ang kuwintas at nanginginig na iniabot kay Marco. Tinitigan ito ni Marco. Pagkatapos tumingin siya kay Lenny. Ang mga mata ni Lenny ay sumisigaw. Nagmamakaawa. Maniwala ka sa akin. Pakiusap. Maniwala ka sa akin. Nakita niya ang pagtatalo sa mga mata ni Marco, ang pagdududang itinanim niya kahapon, at ang matibay na ebidensyang hawak nito ngayon. Para sa isang mahabang sandali, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang paghikbi ni Lenny at ang pekeng pag-iyak ni Doña Isabel. At pagkatapos, tumingin si Marco kay Lenny. Ang mukha nito ay walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay puno ng isang sakit at pagkadismaya na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang lahat ng pag-aalangan, ang lahat ng bahagyang pag-asa, ay nawala, napalitan ng isang malamig at pinal na paghatol. Binuksan niya ang kanyang bibig, at ang mga salitang lumabas dito ang tuluyang pumatay sa kaluluwa ni Lenny. 5 taon. Pero pera pa rin pala ang habol mo. Ang bawat salita ay isang punyal. Isang pag-uulit ng kasaysayan. Isang kumpirmasyong hinding-hindi na siya paniniwalaan. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Naakala niya ay hindi na niya muling makikita. Umalis ka na, umalis si Lenny. Ang 3 salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang penthouse. Ngunit sa halip na magdulot ng kapayapaan, nag-iwan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Ang dating masayang tawa ni Gia ay napalitan ng pananahimik. Ang amoy ng masarap na adobong puti ay napalitan ng amoy ng mamahaling air freshener na walang buhay. Para kay Marco, ang pag-alis ni Lenny ay dapat nangangahulugan ng pagbabalik ng kaayusan
ng pagpapanumbalik ng kanyang kontrol. Ngunit ang naramdaman niya ay isang malaking kabawasan. Isang butas na kahit ang pinakamalaking tagumpay sa negosyo ay hindi kayang punan. Sa unang araw, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang ginawa. Ang ebidensya ay malinaw, ang kuwintas, ang kasaysayan, ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi ang galit na mukha ng isang magnanakaw ang nakikita niya, kundi ang wasak na mga mata ni Lenny na sumisigaw ng katotohanan at ang tanong niya na hindi nito sinagot. Ang pinakamatinding parusa ay ang pagharap kay Gia. "Daddy, where's Yaya Lenny?" Tanong nito sa kanya. Ang malalaking mata ay puno ng pagtataka. "She had to go home, anak," sagot ni Marco. Iniiwasan ang tingin ng bata. "When is she coming back?" Hindi nakasagot si Marco. Nang sumunod na araw, lalong lumala ang lahat. Hindi na kumakain si Gia. Ang paborito nitong mga laruan ay hindi man lang nito pinapansin. Palagi itong nakaupo sa may bintana, nakatingin sa labas, na para bang naghihintay ng isang taong hindi nababalik. Ang dating masiglang bata ay naging isang anino. Gabi, pumasok si Marco sa kwarto ni Gia para tingnan ito. Nanginginig ito sa lagnat. "Anak, anong masakit sa'yo?" Nag-aalalang tanong ni Marco. Hinahaplos ang mainit nitong noo. Sa gitna ng kanyang panlalabo, tumingin si Gia sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ito sumagot. Sa halip, nagsalita ito sa isang mahinang tinig na bumasag sa puso ni Marco. "I want Yaya Lenny." Hikbi nito. "I want my mama." Mama? Ang salitang iyon. Muli, ang salitang iyon. Ngunit ngayon, hindi na ito isang simpleng pagkakamali ng isang bata. Isa itong sigaw ng pangungulila. Isang sigaw na tumagos sa bawat pader na itinayo ni Marco sa kanyang puso at winasak ang mga ito. Dito niya napagtanto, ang ginawa niya ay hindi lang pagtataboy sa isang katulong. Sinaktan niya ang sarili niyang anak sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ang pagdududa na pilit niyang ibinabaon ay sumabog na parang isang bulkan ang narinig niyang usapan ng kanyang ina sa telepono. Ang pagtakbo ni Lenny nang tanungin niya ito. Ang perpektong tiempo ng pagkawala ng kuwintas. Lahat ay nagkonekta sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan ng isang napakalaking panloloko. Hindi na siya makapaghintay. Kinabukasan, habang nasa opisina ang kanyang ina, gumawa siya ng isang tawag sa pinakamagaling na private investigator na kilala niya. "I need you to find out everything," utos niya sa kabilang linya. Ang boses ay mababa at mapanganib. "Everything about what happened 5 years ago. I want to know who was paid, how much, and by whom. I want proof." Ang paghihintay ay isang torture. Bawat minuto ay parang isang oras. Nang gabing iyon, habang binabantayan niya ang nilalagnat na si Gia, isang email ang dumating sa kanyang cellphone. Subject: Confidential Report. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang binubuksan niya ang attachment, isang PDF file. At sa loob nito ay ang katotohanan, nakasulat sa itim at puti. Isang detalyadong report, mga timeline, mga pangalan, at sa huling pahina, ang ebidensyang hindi kailanman magsisinungaling. Isang kopya ng bank statement, isang bank transfer, payor, Isabel de Villa, pangalan ng dating kaibigan ni Lenny, amount, 5 million pesos, date, ang petsa. Isang araw matapos ang kanilang paghihiwalay ni Lenny, ang hangin ay nawala sa mga baga ni Marco. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nanlamig. 5 milyon. Iyon pala ang halaga ng kanyang kaligayahan. Iyon ang halaga ng buhay na ninakaw sa kanya. Iyon ang halaga ng sakit na ipinadanas niya kay Lenny. Isang alon ng matinding galit at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Galit sa kanyang ina. Galit sa sarili niya. Dahil naging bulag siya.
Napayukom ang kanyang mga kamay. At ang cellphone ay halos mabasag sa kanyang pagkakahawak. Sakto. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Isabel. "Hijo, dinalhan kita ng hapunan. You need to eat." Sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marco. Ang mga mata niya ay namumula sa galit at pinipigilang luha. Iniharap niya ang screen ng cellphone sa kanyang ina. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Isabel nang makita ang nasa screen. Namutla ito. "Marco, ano yan? I don't know what you're talking about." "Huwag ka nang magsinungaling!" sigaw ni Marco. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang lakas ng kanyang boses ay gumulantang sa buong penthouse. 5 taon! 5 taon mo akong ginawang tanga! 5 taon kong kinamuhian ang babaeng wala namang ibang ginawa kundi mahalin ako. Marco, ginawa ko lang yun para sa'yo. Depensa ng kanyang ina, nabalik na ang tapang. Hindi siya para sa'yo. She was a nobody. Look at you now. Look at our company. Ginawa ko yon para sa pamilya natin. Pamilya? Tumawa si Marco, isang tawang walang saya, isang tawang puno ng sakit. Anong pamilya ang sinasabi mo? Ang pamilyang sinira mo? Ang pamilyang sana'y meron ako ngayon? Ipinakita niya ang nilalagnat na si Gia na natutulog sa kama. Tingnan mo ang apo mo. Tingnan mo kung anong ginawa mo sa kanya. Hinahanap niya ang ina niya. Hiho, please. Sinira mo ang buhay ko. Ang pamilya ko. Sigaw ni Marco. Ang bawat salita ay puno ng lason ng 5 taong panloloko. Hindi na niya makayanan ang manatili sa iisang silid kasama ito. Tumalikod siya, hinablot ang susi ng kanyang kotse, at tumakbo. Walang lingon likod. Tumakbo siya palabas ng penthouse, palusong sa elevator, palabas ng gusali. Sumakay siya sa kanyang kotse at humarurot paalis sa gabi. Walang tiyak na direksyon. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang mahanap si Lenny. Kailangan niyang itama ang lahat. Kailangan niyang bawiin ang buhay na ninakaw sa kanilang dalawa. Ang mga araw sa Laguna ay lumipas na parang tubig na walang lasa. Bumalik si Lenny sa maliit na bahay na kanyang kinalakhan. Isang lugar na puno ng masasayang alaala na ngayoy tila nababalot ng kulay abo. Ang bawat umaga ay ginigising siya ng tilaok ng manok. Ang bawat hapon ay pinapatulog siya ng mainit na hangin. Ginawa niya ang lahat para maging normal, tumulong sa mga gawaing bahay, nakipagkwentuhan sa mga dating kapitbahay, ngumiti kapag may bumabate. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, ang puso niya ay wasak. Isang basag na salamin na kahit anong pilit niyang buuin ay hindi na maibabalik sa dati. Tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran, na habang buhay na lang siyang magiging isang anino sa buhay ng kanyang anak. Na ang mga alaala ng yakap ni Gia at ang mga mata ni Marco kahit papuno ng galit ang tanging baon niya hanggang sa kanyang pagtanda. Wala na siyang babalikan. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa kanilang bakuran, isang ingay ang pumukaw sa tahimik na siyesta ng buong baryo. Isang tunog na hindi nabibilang sa lugar na iyon. Ang ugong ng isang mamahaling makina mula sa dulo ng kanilang eskinita. Isang itim at makintab na kotse ang dahan-dahang gumapang papasok isang kotse na tila isang itim na hiyas sa gitna ng maputik na daan. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay, nagbubulungan, nagtataka kung sino ang mayamang naligaw sa kanilang lugar. Napatigil sa pagwawalis si Lenny. Ang walis tingting ay tila nanigas sa kanyang pagkakahawak. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Isang kabog na pamilyar, isang kabog na kinatatakutan niya. Huminto ang kotse sa tapat mismo ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto sa driver's side at mula doon, lumabas ang isang figura na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Si Marco. Ngunit hindi ito ang Marco na huli niyang nakita. Ang buhok nito ay magulo.
Ang mamahalin nitong damit ay lukot na para bang ilang araw na nitong suot. May namumuo ng bigote at balbas sa mukha nito, at ang mga mata nito ay namumugto at napapalibutan ng itim, tanda ng maraming gabing walang tulog. Ang dating tindig ng isang mayabang na CEO ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking nabalian ng kaluluwa. Naglakad ito papalapit. Bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na pasanin. Natulala lang si Lenny. Hindi makagalaw. Isang bahagi niya ang gustong tumakbo at magtago. Ang isa naman ay gustong malaman kung bakit ito narito. Para saktan siyang muli? Para tapusin ang hindi nito natapos? Nang nasa harapan na niya si Marco, walang salitang namutawi sa mga labi nito. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dito dati. Isang pinaghalong sakit, pagsisisi, at desperasyon. At pagkatapos, sa harap ng lahat ng kanilang mga kapitbahay na nanonood, sa gitna ng alikabok ng kanilang bakuran, ginawa ni Marco ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Lenny. Lumuhod ito. Lumuhod ito sa lupa. Sa paanan niya. Lenny. Sabi nito, ang boses ay basag at nanginginig. Ang unang luha ay pumatak mula sa mga mata nito. Gumuhit ng isang malinis na linya sa marumi nitong pisngi. Patawarin mo ako. Hindi makapagsalita si Lenny. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Patawarin mo ako. Ulit ni Marco. Ang boses ay mas desperado. Nalaman ko na ang lahat. Ang tungkol sa ina ko, sa bayad, sa kasinungalingan. 5 taon. 5 taon kang nagdusa ng dahil sa akin. 5 taon akong naging bulag. Patawarin mo ako, Lenny. Sa lahat ng sakit, sa lahat ng masasakit na salita, patawarin mo ako. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Lenny. Ang katotohanan. Sa wakas, naririnig na niya ang katotohanan. Ang mga luha na akala niya ay naubos na, ay nagsimulang dumaloy muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang mabigat na damdamin na nabunot mula sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang tiniis, ang lahat ng kanyang isinakripisyo, hindi pala nasayang. Yumuko si Marco, ang noo nito ay halos sumayad na sa lupa. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa pag-iyak. Isang lalaking dati kasing taas ng mga gusali sa Makati, ngayoy nakaluhod sa kanyang harapan, wasak at nagsusumamo. Tumingin si Lenny sa lalaking nasa harapan niya. Hindi na ang amo niya, hindi na ang lalaking kinamuhian niya, kundi si Marco. Ang Marco na minahal niya, ang ama ng kanyang anak, isang biktima rin, katulad niya. Dahan-dahan, iniangat ni Lenny ang kanyang kamay. Hindi para itulak ito, hindi para saktan. Nanginginig, ipinatong niya ito sa balikat ni Marco. Tumayo ka, Marco. Mahinang sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay may bigat at autoridad na ngayon lang narinig ng lalaki. Tumayo ka. Nag-angat ng tingin si Marco. Ang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Dahan-dahan itong tumayo. Ang mga tuhod ay nanghihina. Ang buong pagkatao ay nakasuko sa desisyon ni Lenny. Tinitigan siya ni Lenny. At sa mga mata nito, nakita ni Marco ang lahat ng sakit na idinulot niya. Ngunit sa ilalim ng sakit na iyon, nakita rin niya ang isang bagay na mas makapangyarihan ang pag-unawa. Ang lakas. Pinapatawad na kita, sabi ni Lenny. Ang 4 na salitang iyon ay parang isang himala. Pinapatawad na kita, Marco. Dahil pareho lang tayong naging biktima. Humagulgol si Marco. Isang iyak na hindi na napigilan. Niyakap niya si Lenny. Hindi isang yakap ng pagnanasa, kundi isang yakap ng isang taong nalunod at sa wakas ay nakaahon. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa balikat nito. Hinahayaang ang mga luha niya ang magsabi ng lahat ng hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Niyakap siya pabalik ni Lenny. Mahigpit. Tapos na ang laban. Tapos na ang pagdurusa. Si Gia,
Humihikbing sabi ni Marco nang bahagya siyang kumalas. May sakit siya, Lenny. Mataas ang lagnat niya. Palagi kanyang hinahanap. Tinatawag kanyang, Mama. Ang huling salitang iyon ang tuluyang nagpasya para kay Lenny. Hindi na ito tungkol sa kanila ni Marco. Ito ay tungkol sa anak nila. Ang anak na naghihintay. Walang mahabang paliwanag. Walang pag-aalinlangan. Tumango si Lenny. Kinuha ang kamay ni Marco at magkasabay silang naglakad pabalik sa kotse. Iniwan ang mga nagulat na kapitbahay at ang maputik na daan ng kanyang nakaraan. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay tahimik, ngunit hindi ito ang dating tensyonadong katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa ng mga hindi pa nasasabing pangako. Pagdating nila sa penthouse, sinalubong sila ng isang nag-aalalang si Rosa. Sir, ang bata po, ayaw pa rin pong kumain at mataas pa rin ang lagnat. Hindi na sumagot si Marco. Hinayaan niyang mauna si Lenny. Dahan-dahan, na parang isang panaginip, naglakad si Lenny papasok sa kwarto ni Gia. Nakahiga ang bata, balot na balot ng kumot, maputla ang mga labi at namumawis ang noo. Umupo si Lenny sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok nito. Gia, anak, bulong niya. Sa tunog ng kanyang boses, dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Sa una, malabo ang mga ito, ngunit nang makilala nito kung sino ang nasa harapan niya, isang kislap ng buhay ang bumalik. Mama? Ang mahinang tanong nito, na para bang hindi makapaniwala. Oo, anak. Sagot ni Lenny. Ang mga luha ay muling dumaloy. Nandito na si Mama. Hindi ka na niya iiwan. Isang himala ang nangyari. Ang matamlay na katawan ni Gia ay nagkaroon ng lakas. Bumangon ito at yumakap ng mahigpit kay Lenny, isiniksik ang kanyang mukha sa dibdib nito. Mama! You came back! I knew you would come back. Niyakap ni Lenny ang kanyang anak. Ang yakap na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Sa pintuan nakatayo si Marco. Tahimik na umiiyak habang pinapanood ang pamilyang winasak niya na ngayon ay unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Makalipas ang ilang buwan, ang penthouse ay hindi na malamig at malungkot. Puno na ito ng tawanan. Ang mga dingding na dati sumisigaw ng karangyaan ay ngayoy puno na ng mga drawing ni Gia na nakadikit sa pader. Ika-6 na kaarawan ni Gia. Simple lang ang selebrasyon. Isang cake na may 6 na kandila, mga makukulay na lobo, at 3 taong magkakasama sa hapagkainan. Wala si Doña Isabel. Matapos ang isang mahabang pag-uusap, pinili ni Marco na bigyan muna ng espasyo ang kanyang ina para pag-isipan ang lahat ng nagawa nito at para bigyan din ng espasyo ang sarili niyang pamilya para maghilom. Matapos hipan ni Gia ang mga kandila, tumakbo ito at niyakap ang kanyang mga magulang. Tumingin si Marco kay Lenny. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay nito. Pangako, Lenny, hinding-hindi na kita bibitawan. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo ng anak natin. Bubunuin natin ang pamilyang ito. Ngumiti si Lenny. Isang ngiti na buo at totoo. Magkayakap ang tatlo habang pinapanood ang paglubog ng araw mula sa malaking bintana ng kanilang tahanan. Sa gitna ng kanilang yakap, nagsalita si Gia sa isang boses na puno ng kaligayahan at kapanatagan. Mahal na mahal ko kayo, Mama, Papa. Sa wakas, ang lahat ay nasa tamang lugar. Sa wakas, buo na sila. At dito nagtatapos ang kwento ni Lenny Marco at ng kanilang munting anghel na si Gia. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglaan ninyo ng inyong oras at puso sa paglalakbay na ito. Mula sa unang kabanata hanggang sa huli, kasama namin kayo sa bawat luha, sa bawat sakit, sa bawat kilig, at sa bawat pag-asa. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa amin.
Nais naming lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa pag-iibigan, kundi tungkol din sa mas malalim na aspeto ng pagiging tao, ang kakayahang magpatawad kahit gaano kabigat ang kasalanan, ang walang katumbas na sakripisyo ng isang ina para sa kanyang anak, at ang pag-asang laging may pangalawang pagkakataon para sa mga pusong tapat. Sana'y naantig namin ang inyong mga puso. At sana'y may naiwan kaming isang mahalagang aral, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahan nating harapin ang pinakamadilim na nakaraan, aminin ang ating mga pagkakamali, at piliin ang pag-ibig sa kabila ng lahat. Ngayon, nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakanagustuhan at tumatak sa inyo? Sino sa mga tauhan ang inyong hinangaan? At anong aral ang inyong napulot mula sa karanasan ni Lenny at Marco? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa puso ng inyong lingkod, isang taos-pusong pasasalamat hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong aming ihahandog para sa inyo.